Ngayon, pag-aralan po natin ay patungkol po sa maling pagkabuhay. Amen. So, mga kapatid, ito po yung nakasentro ng lahat ng mga Kristyano naniniwala sa Diyos. Itong maling pagkabuhay. No? Sabi nga, kung wala maling pagkabuhay, wala na lahat yung ating pininiwalaan, sayang lang. No? Ang maling pagkabuhay, ito yung maling pagbabalik. Come back, the return. No? Kasi pagka wala nun, parang nawala ka na lang, hindi ka na babalik, hindi ka na, wala nang comeback, walang return. Walang pagbangon, walang pananauli. Amen. So, kaya napakahalaga nun na gagawin natin yung parte natin, hindi lang puro si Lord. Pagdating ng araw, ano man nangyari sa atin, tayo may, sabi nga, namatay, natulog sa Bible. Sinasabi yung mga namatay, natulog lang kasi gigisingin. Sige mo yung babalik. At kung wala nun, sayang lang kung wala po tayo ganun. At saka yun ang nakalagay sa Bible. Saka yun ang pinakasentro ng paniniwala ng mga kasama ng mga naniniwala sa Diyos. Amen? Amen. So mga kapatid, sabi sa Romans 8:32-35, sabi rito, hindi na pinagkait ang kanyang sariling anak. Sabi ni Pablo, patungkol sa Diyos sa pagbanggit ng kanyang anak, si Jesus. At kanya itong ibinigay para sa ating lahat. Kaya hindi pa kaya na ibigay sa ating lahat ng bagay. Kung binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, hindi pa kaya na ibigay sa ating lahat ng bagay. Yan ang sabi ngayon, verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? Siya na Diyos na nagpapangganap. It is God who justified. Sino ang mahatol? Siya ba na si Kristo namatay? Hindi, kundi ang siya na nang muling nabuhay at laging nasa kanan ng Diyos. At sa atin ay naging tagapamagitan para sa atin. Verse 35, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Mga kabagabagan, tribulation, mga tribulation, mga kabagabagan, mga pagtuligsa, mga tagbuto, mga kubaran, mga pagdurusa, mga espada. Ang sinabi ni Pablo sa Romans 8:35. 8:32-35. Amen? Sabi doon, ibinigay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak. Hindi pa ba kanya ibigay lahat ng bagay, lahat ng kailangan mo, pati yung muling pagkabuhay. Amen? Binigay niya kanyang anak na matay sa krus. Amen? Sabi nga, kung meron daw, yung muling pagkabuhay, parang ano yan parang magpunta mo lang sa isang kalsada, may dalawang nakahiga, isa patay, tsaka isa buhay. Nakahandusay pareho. Sino raw ang tatanungin sa daan? Saan ako dadaan? Naliligaw ako eh. Sino tatanungin mo daw? Yung patay? O yung buhay doon, may buhay pa. Siyempre yung may buhay. Tatanungin mo,
Saan ako dadaan? May alam ka ba na daan? Alam mo ba yung daan? Na hindi ako mapapahamak, hindi ako mapapagaya sa'yo. Na ang mapapagaya dito na namatay. At ituturo niya. Amen? So, ganun si Kristo eh. Hindi siya yung nagsasabi ng gabay sa libo-libong taon na dumaan. Ang sabi nila, ito ang Diyos. Hindi naman yun ang Diyos. Tapos mga yan, nananamatay. Pero sa Jesus, hanggang ngayon, buhay. Amen? Kahit mga audio, pag sinabi ng audio, paano kung malalaman si Jesus ay buhay, hindi patay. May nagsabi sa kanya, taga London, pumasok ka sa kwarto mo, umupo ka. Kung sabi mo siya kung buhay siya o hindi. Maya-maya, nagsisigaw ng babae ang audio. Ang audio, malaman lang nilang buhay si Kristo. Okay na. Sumigaw siya ng sumigaw. Buhay siya, buhay siya. He's alive. He's alive. Misigaw siya ganun sa kwarto niya. Umupo siya, inausap na, Jesus, nandito ako, gusto ko malaman kung buhay ka. Sumigaw siya, na sumigaw. Buhay siya, buhay siya. Sa Bible, nakalagay dyan, binigyan sila ng mga, yung mga tao, binigyan ng mga suhol. O sabihin mo, si Jesus ay ninakaw na kanyang mga alagad. Hindi talaga siya nabuhay. Hanggang ngayon, na sinasabi ng mga audio. Hanggang ngayon, kung nasa Israel, nagagalit sila pag minangangaral. Amen? Pero, pag sinabihan mo, gusto mo malaman sa Jesus ay buhay, papasok mo sa kwarto, maya-maya sisigaw na yan, buhay siya, buhay siya. Amen? So mga kapatid, personal niyang patutunayan, buhay siya. Amen? So, hindi siya yung gabay na patay na, o paano yan, paano kung malalaman, patay na siya, hindi na siya inabot. Yan ang sasabi, ito ang Diyos, ito ang ganyan, ito ang gagawin, ito ang daan. Eh, patay na. Mga kapatid, itong gabay natin, buhay. Hindi tayo maliligaw ng sino man. Amen? Mararanasan natin sa personal. Amen? Personal. Kagaya po ni James the Just, kapatid sa ina ni Jesus. Talagang lagi nakaluhod. Pray ng pray, Panginoon, patawarin mo ako, patawarin mo kami, pangatawarin mo sila. Hindi na alam ka ng ginagawa, patawarin mo kami. Yung kanya tuhod, puro kalyo na. No? Pray siya ng pray. Iyak siya ng iyak, andun sa isang lugar, sa templo. Lagi nakaluhod. No? Hindi siya yung nandiyan nakaupo, hindi siya yung may ginagawa dyan. Paikot-ikot yung palakad-lakad. Pagdating niya sa templo, nakaluhod na yun, pray ng pray, iyak ng iyak. Lord, patawarin mo sila. Patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Iyak ng iyak. Hindi nila alam anong ginagawa. Iyak ng iyak. Una, iniyak ko ni Jesus sa krus. Patawarin mo sila ang hindi nila alam anong ginagawa. Ngayon, kapatid niya na dati-rati, malayo kung sumunod sa kanya, malayuan, hindi sila yung mga alagad ni Jesus. Sabi ng mga tao, Panginoon, gusto magsalita ng nanay mo, mga kapatid mo lalaki, babae, kasama ka, magsasalita dyan. Hindi, ito ang aking mga kapatid. Ito ang aking ina. Ito ang aking mga kapatid na lalaki, babae. Ito ang mga alagad ko na tumutupad ng salita ng Diyos. Dumating araw, si Jesus ako sabi niya, patawarin mo sila, hindi na ang panagagawa. Dumating araw, si James the Just, kapatid ni Jesus sa ina. Yun ang puro sinasabi. Pagdating sa templo, lagi nakaluhod. Pray ng pray. Hindi siya palakad-lakad dyan. Pray siya ng pray. Parang kami yun yung tuhod. Namatay siya, binato hanggang mamatay, hanggang magkabali-bali ang buto. At nung nakita ka ng kanyang tuhod, nung siya'y patay na, parang tuhod ng pamilyo, lagi nakaluhod. Yung tuhod niya,
ay isang kasulatan na ang nakasulat sa tuhod niya, patawarin mo ako, patawarin mo sila, patawarin mo kami, hindi nila alam ka ng ginagawa. Yun ang nakasulat sa tuhod niya. Yun ang panalangin niya. Amen? Yun ang tuhod niya. Hindi siya palakad-lakad. Hindi siya yung walang ilusyon. Siya yung iyak ng iyak. Luhod ng luhod. Panalangin ng panalangin. Yun yung prayer without ceasing. Amen? Pag nakita mo ang tuhod mo, makalyo, prayer without ceasing yan. Pag ang kalyo mo kumikinis na, nababawasan na yung kalyo, nababawasan na yung prayer without ceasing. Amen? Mga kapatid, ano yung pagkabuhay? Yung Jesus na, Lord, Father, forgive them for they do not know what they do. Resurrection. Isang taong luhod ng luhod, pray ng pray, iyak ng iyak, at sinasabi, Ama, patawarin mo ako, patawarin mo sila, patawarin mo kami, hindi nila alam ka ng ginagawa. Yun ang resurrection. Nakita ko si Jesus sa buhay ng kanyang kapatid sa ina na si James the Just. Amen? Santiago. Yung sabi, Father, forgive them, for they do not know what they do. Muling nabuhay sa katauhan ni James the Just. Binato sa krus at kabali-bali ang buto. Hindi nagalit. Kuskus ng Espiritu Santo. Kuskus ng pagpapatawad. Amen? Parang krus. Ama, patawarin siya, hindi naman ko lang ginagawa. Lagi na yung sinasabi, yun ang nakasulat sa tuhod niya. Forgive them, Father, forgive them, for they do not know what they do. Yun ang nakasulat sa tuhod niya, yun ang nasa tuhod niya. Hindi na mahirap manalangin, hindi na naramdaman yung sakit ng semento. Dahil puro kalyo na yung tuhod niya. Sa mga baguhang manalangin, mahirap, masakit, nakakainip, boring, hindi maganda, masakit sa tuhod. Pero sa matagal ng nananalangin, prayer without ceasing, para lang siya nakatayo, para lang siya nakupo pag nanalangin na lang tuhod niya, sa kanyang pagluhod ay may kalyo. Amen? Mahirap manalangin ang mga baguhan. Nalangin baguhan. Oh, ang tagal ko na bakante sa prayer. 1 linggo ko na bakante. O 1 month, o 1 year. Hirap na naman. Back to zero na naman yung prayer. Hirap na naman. Nakakainit na naman. Boring. Masakit sa tuhod. Meron. Pero pag prayer without ceasing, may kalyo na yung tuhod mo. Maya araw-araw na palangin mo, hindi ka mahirapan. Amen. Magagamit ang magiging ng Espiritu ng panalangin. Malalabas sa bibig mo, Father, forgive them, for they do not know what they do. Forgive me, forgive us. Yun, gamit ka ng Espiritu ng panalangin. Walang aray ko, sakit naman ng tuhod ko, walang ganun. Kasi puro kalyo na. Amen? Yung tuhod mo, parang paan na lang. Parang po lang na nakabubong sa upuan. Parang paan na lang nakatayo dyan. Hindi umaaray. Amen? Ang pinakamakapangyarihang tao ay yung lumalaban ng paluhod. Amen? Lumalaban ng paluhod. Hindi yan nangangailangan. Si George Muller, ang dami niyang mga bata, siguro libo-libo yung mga bata na nasa abayang buunan niya. Pag humingi siya ng peso, mamaya may kakatok. Sir, napilay po yung aking kabayo, punong-puno ng keso. Kung babalik ako, lalong mapipilay yung kabayo. Gusto niya po ng keso. Isang karwahe, kargada na keso, nilagay sa loob ng bayang punan. Pinilay ng Diyos ang kabayo para magkaroon siya ng keso. Amen? Mga kapatid, hindi mga kailangan ng taong lumalaban ng paluhod.
Amen? Sabi nga niya, with groanings that cannot be uttered, may Romans chapter 8, may himig na hindi maipaliwanag, di masambit. Yung panalangin ng Espiritu ng Diyos sa atin. Tuhod yun ang umusap sa atin. Amen? Alam mo, kung nanonood ako ng mga Chinese, lagi sila nakaluhod, lagi nakayoko, lagi nakaluhod. No? Pag ang Diyos na nanusap sa iyo, nakaluhod ka. Kinakausap mo ang Diyos, yung pagluhod mo, kinakausap ang Diyos. Talagang, bibigay ko na lang kailangan niya. Ito si George Mueller, pag nagbasa ng Bible, nakaluhod. No? Pag nanalangin, nakaluhod. Amen? Ito na yata yung pagdating sa pangailangan, George Mueller, prayer, binibigyan ng Diyos. Anong hindi sinabi niya? May kakatok. Ito na po, binibigay sa kanya ng Diyos. Sa Diyos na sinasabi, binibigay ng Diyos sa kanya. Gaano karami, gaano kalaki yun. Napuno ng mga kagamitan sa bayakunan niya, mga furniture, puro prayer lang. Amen? Hindi siya empty building. Empty orphanage, hindi. Punong-puno ng mga furniture. Higaan, upuan, dahil sa kanyang tuhod. Amen? Yan. Kaya mga kapatid, yan yung muling pagkabuhay, resurrection power. Si Jesus hindi nangangailangan, wala siyang bag. Amen? Wala siyang bag. So, mga kapatid, hindi siya nangangailangan. Pag bigay niya. Pag nasa kanya, bigay niya. Papakain siya kahit 5,000 o 20,000 lalaki, babae, mga bata. Amen. So, mga kapatid, nung tinawag sa araw, sinubukan, no? Sinubukan, tinawag ng Diyos si Abraham. Sabi niya, Abraham, Panginoon, ano po yun? Nalinig niya yung boses ng Diyos eh. Ialay mo sa akin si Isaac sa altar. Amen? Nay, may kasada ka yata. Kasada. Isang araw, sinubukan ni Abraham, ang Diyos si Abraham, alay si Isaac sa templo. Sa bundok ng Moriah, sa altar. So, dinala niya kanyang si Isaac. Nagdala sila ng gato, nagdala sila ng apoy. No? Ang sabi ni Isaac, tatay, sabi niya, Ama, may apoy, may panggatong nasa ng tupa. Hindi tayo nagdala. Sige, magbibigay ang Diyos. Sabi niya. Kasi Isaac pala yung ilalagay sa altar. Saktong niya na kutsilyo yung kanyang anak. Nagsalita ang Diyos sa kanya. Abraham, huwag mong gawin yan. Sabi niya. Nalaman na ng Diyos na ikaw ay may takot sa Diyos, may pagsunod sa Diyos. So may nakita sa tupa na nandun na trap sa may halaman, yung kanyang sungay, yun yung kanyang nandun. Tinawag niya yung lugar na Jehovah Jireh. Amen? Tinawag niya yung lugar na yun ng Jehovah Jireh. Ang Diyos ang nagkakalob ng aking pangangailangan. Alam nyo, pag binigay mo lahat ng bagay, lahat sa'yo, ito ay naglalagay ka sa altar. Sabi nga, offer lives, a living sacrifice, holy and acceptable unto God for your reasonable service.
Ialay nyo ang inyong mga sarili bilang handog, bilang kasampatang handog, bilang inyong paglilingkod. Pero pag ibinigay mo lahat, may nagkakaroon ka ng altar. Naglalagay ka ng alay sa Diyos sa altar. Meron kang altar. Doon mo inahandog sa Diyos. Amen? Nagbigay ka, parang nabigay mo na yung buhay mo. Sumama yung buhay mo. Nung binigay niya kanyang Isaac, sumama yung buhay niya. Nayalay niya na lang ang kanyang buhay. Amen? May mga bagay tayo na sarado yung kamay natin. Na parang ito yung Isaac. Lahat-lahat sa atin, pag binigay ko ito, naibigay ko na lahat. Pero si Abraham, naibigay niya na lahat. Naibigay niya kanyang Isaac. Ibinigay niya yun. Parang kamay na saradong bumukas. Lord, Isaac ko to, sinasara ko yung kamay ko. Hindi ko talaga ito maibigay. Mahirap. Mahirap ko itong ibigay. No? Kadulo-dulo ng bulsa ko to. Saradong kamay to. Saradong kamay. Pero bubukas ko to dahil sabi mo Sabi mo, ialay ko yung Isaac ko. Sabi mo, bukas ko yung kamay ko. Sabi mo, dokunin ka doon ng bulsa ko Kukunin na. At nung ibinigay ko to, sumama yung aking buhay. My life follow. When I give the offering, when I give the sacrifice, sumama yung buhay ko. Binigay ko yan. Nagkaroon ng altar. Amen? Yun yung resurrection power. Imbis na si Isaac yung mamatay, may isang tuba ron na iba na nailagay. Substitute si Jesus. Sabihin ko na ibigay niya ng Ama yung kaisa-isa niyang anak, hindi pa kaya ibigay lahat ng bagay. Amen? Sinusubukan na tayo ng Diyos Ialay yung sarili niyo lahat-lahat. Pati yung kamay niyo na hindi niyo mabukas-bukas. Pati yung dulo ng bulsa hindi niyo makuha-kuha para ibigay sa akin. So, sinusubukan tayo ng Diyos. At nung ibinigay naman ng Diyos, yung sasapat sa kahilingan niya, ang kahilingan ng Diyos, ialay mo yung Isaac mo sa altar. Masaklap sa atin yun. Pero sabi ng Diyos, nasubukan na kita. Anak ko na lang ibibigay ko. At nung binigay niya ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, nisimbolo yun sa krus, sa altar. Hindi pa kaya ibigay ng Diyos lahat ng bagay. May sinusubukan tayo ng Diyos Subukan nga ito. Pag nasubukan ka naman ng Diyos, lahat ng bagay ibibigay sa iyo. Amen? Alam mo, Diablo, sabihin ng Diablo, patatalinuhin kita. Ibibigay sa iyo lahat ng yaman na yan. Pero marami siyang pinayaman, marami siyang pinasikat, ang igsi ng buhay. King of ganon, king of ganyan. Sabihin mo na king of computer, hari ng pangabayo, hari ng barela, aga na matay. Ano yung ganon? Kung ikaw nasubukan ng Diyos, ibibigay sa lahat ng bagay. Maghahari ka sa mundo nito. Sabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita at ang mga bansa pagpapalain kayo sa iyo. Mga hari ang lalabas. King shall come out of your loins. Mula sa iyong lalabas, mga hari. Amen? Wala pong hari na nangangailangan. Ang mga hari, pag nakita ng mga ibang hari o reyna, binibigyan ng regalo. At ang regalo ng hari sa hari, minsan kaharian din. Minsan mga palasyo din. Amen? Walang hari na nangangailangan. Pag ang hari, nagregalo dyan. Apakalalaki din. Amen? Walang maliit na bagay sa hari. Tayo mga hari, pagkatapos ng masubukan ng Diyos. Amen? Pagkatapos ng subukan ng Diyos,
Subukan nga siya kung iaalay niya ang kanyang sarili bilang buhay na handog, kaaya-aya, holy and acceptable unto God. Subukan ko nga. Yun lang. Mga kapatid, kung nakukumbinsi ko lang kayo ngayon. Amen? If I could only believe convince you, if I could only make you believe, yun ang mission ko sa oras na to, sa umaga na to. Kung makukumbinsi ko lang kayo, kung magagawa ko lang kayo mapaniwala sa salita ng Diyos. Amen? Hindi sa salita ng mga hindi sa salita ng Diyos sa Bible. No? Only believe. Sabi ni Jesus, only believe. Sabi ni Jesus, maniwala ka lang. Amen? Yun lang. Amen? Parang sa paglalakad sa tubig, naniwala si Pedro. Ang mga tao sa paligid, nanonood lang kay Pedro. Hindi siya nakalakad sa tubig. Si Pedro naglalakad. Amen? Oo, dumating sa pagpunto na si Pedro nagkamali. Dumulubog, unti-unti. Sa ating buhay, Kristiyano, nagkakamali tayo. Hindi tayo agad-agad nawala. Amen? Binigyan ka ng bahay, binigyan ka ng sasakyan, biglang, ito na, sa sanlibutan mo siya, hindi, unti-unti kang lulubog, unti-unti kang mawawala. Isang linggo, makakalimot ka, makapaglibang ka ng isang linggo, isang buwan, isang taon. Hindi ka ganyan, binigyan ng bahay, binigyan ng sasakyan, wala na. Na 5 years ka na 10 years ka na mula sa Diyos, 20 years, hindi gano'n. Unti-unti. Una, isa-isang linggo, tapos isa-isang buwan. Unti-unti mga kapatid. Pero mga kapatid, nung bumangon si Pedro, amen? Nakapaglakad siya ulit. Habang ang iba, kahit isang beses sila nakalakad sa tubig, si Pedro nakadalawa. 2-0. Amen? Naka 2-0. Naglakad sa tubig, dalawang score niya. Yung iba, hindi nakalakad. Hindi rin sila naglalakad. Nagkamali. No? Si Pedro, naglakad, nagkamali, nakalakad ulit. Kumbaga sa buhay, resurrection. Kumbaga sa kapangyarihan, resurrection power. Muling babalik, muling makakapaglakad sa tubig. Amen? Resurrection power. It takes power to rise again. Para muli ka makabangon. Para muli ka manimbalik. Muli ka magbalik, muli ka magpakita. Kailangan ng kapangyarihan. It takes power. Amen? Hindi yan magagawa ng sarili natin. Parang agila, dinubot niya yung kanyang anak mula sa bago mauntog sa lupa. Binitawan niya para matutong lumipad. Ay mahina pa yung pakpak, yung balikat, sasabipin niya yan. Araw-araw gagawin niyo, ang gagawin yan, nalipad na. Bitawan ko, nalipad na gano'n. Dalawa na rin nalipad. Para sabihin niyo, Angela, ng tatay, para di kita binitawan, parang galing ka lang doon sa ugad. Lumipad ka gano'n ha. Kasi, kaya na eh. Pinractice ba naman siya ng kanyang tatay araw-araw? Amen? Pinapractice ka ng Diyos araw-araw. Kaya ka nagkakamali, hindi pa malakas ang pakpak mo, ang balikat mo. Amen? Kaya lagi kang unti-unti nalubog. Bukas, unti-unti nalubog. Sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, unti-unti nalubog. Kasi mahina pa yung bagwis mo, yung pakpak. Amen? Walang Kristiyano nga hatol sa kanyang kapwa Kristiyano. Lalo pare-pareho pa tayong mahina ang bagwis natin. Hindi pa tayo Jesus na Jesus. Hindi pa tayo naglalakad sa tubig. Amen? Walang kapwa Kristiyano nga hatol. Ay, wala yan. Kung pare-pareho naman tayo, mahihina pa yung ating mga bagwis. Amen? Si Jesus pangbansa. Ang mga tao sa ibang bansa, balitang-balita si Jesus. Puntahan, dinagad siya si Jesus. Kasi si Jesus naglalakad sa tubig. Kasi Jesus nalipad na, hindi mahina ang kanyang pagwis. Amen? Diyos, Father na siya. Kaya sabi,
Sabi ng mga alagad ni Jesus, Lord, show us the Father. Pag nakita mo na yung Ama. Malakas na yung kanyang bagwis. And he is the image of God. Muling nabuhay ang Diyos sa buhay ni Jesus. No? Nagkaroon ng resurrection sa buhay ni Jesus. Nabuhay ang Diyos sa buhay niya. Nabubuhay ang Diyos sa buhay niya. Nakikita mo ang Diyos sa buhay ni Jesus. Amen? Kaya mga tao nagtadag mga ibang bansa, punta doon. Gusto na makita si Jesus. Amen? So yan. Kaya ka pa nagkakamali kasi hindi pa malakas ang bagwis mo ang balikan. Tinitrain ka pa ng Diyos araw-araw. Dapat may kaliliban sa training. Lord, train mo pa ako. Lord, bitawan pa ako ng bitawan. Hanggang sa punto na para utog na ako sa semento, mamamatay na ako. Sobrang hirap, sobrang gutom, sobrang pagod. Sobrang pagkakabilanggo, pagkabihag. Tapos malala na naman kita, Lord, tawagin ka, Lord, tulungan mo ako, rescue. At rescue, Lord, bukas ulit. Bitawan mo ulit ako. At baka dumating naman sa punto, magutom na naman ako, mangailangan na naman ako, mabibihag na naman ako, mapapagod na naman ako sa kagagawa. Ang daming mahirap na bagay. Rescue na naman. Tawag na naman ako, Lord, rescue. Pag mahirap ang nangyayari sa buhay mo, pauntog ka na. Kumbaga sa agya, pauntog ka na. Ang dulo niya, kamatayan. Namatay ka sa gutom, o namatay ka sa pagkabihag, namatay ka sa ang dami ginagawa. Yung pinakadulo niya. Huwag mo hayaan na tumama yung mukha mo sa semento. Ito ang kapatid namin, namatay na. Hindi na rescue. Ang Diyos, gentleman. Hindi ka tutulungan ng Diyos pag hindi mo sinabi, Lord, tulong. Gentleman ng Diyos. Amen? Pero pag sinabi mo, Lord, tulong, sunggaban ka agad ng Diyos. Kagaya ng ginawa ng Jesus kay Pedro, bila siyang sunggaban sa kamay. Bigla ng sunggaban. Gentleman ng Diyos. Kahit dalawa kayo naglalakad dyan sa tubig, hindi ka lumulubog. Hindi ka niya tutulungan pag hindi mo sinabi, tulong! Lord, tulong! At pag sinabi mo, sunggaban agad ang kamay mo. Maglalakad ulit kayo sa tubig. Wala nang pangangailangan. Wala nang pagdurusa, wala nang pagkabihag. Sabi mo kasi, Lord, tulong! Help me, Lord! Sinunggaban niya kamay mo. Lalakad na naman kayo sa tubig. Amen? Nakatulong ka. Ang mga tao hindi pa nakaisa ito, nakadalawa na. Naglakad ka, nagkamali ka, hindi ka lumubog, naglakad ka ulit, dahil sinunggaban ka ni Jesus. Nakatulong ka. Amen? There's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pag nagkamali ka, hindi ka lumulubog, susunggaban ka ulit niya. Pag sinabi mo, Lord, help me, Lord. Amen? Yan, yung resurrection power. Muli ka babalik, muli ka maglalakad sa tubig. Sa power ka na naman. Ang resurrection power ay yung babalik ka sa power. Maglalakad ka na naman sa tubig. Tanggal na naman yung mga pagkabihag, tanggal na naman yung pangangailangan, tanggal naman ang mga matitinding pagod, pagdurusa. Yan ang resurrection power. Muli kang babalik. Merong comeback. Merong return, the return. Amen? Isang araw, hindi naman ito araw-araw ginagawa ni Jesus, o linggo-linggo, isang beses nagawa ni Jesus. Nung pagkatapos na siya ay natagan ng mga dahon ng mga puno na yun sa mga branch.
Tapos sumisigaw yung mga tao, Hosanna to the Son of David, Hosanna to the highest. Sisigawan ng mga tao, sinabi ng mga taong templo, ang templo pinaturahan dito, sabi na, Guro, pigilin mo yung mga tao. Sabi ni Jesus, pag pinigil ko sila magpuri, ang mga bato ang magpupuri. Ang mga sisigaw, mga bato. Hindi man nabasa sa bibig ng mga musmos. Nalabas ang pagpupuri. Amen? At pagkatapos, pagpasok na sa templo, kumuha siya ng tali, tinupi niya ilang tupi, gagamitin niya yung pangakaw, pinagahambal siya yung nagtitinda sa templo, tinaob niya yung mga mesa, sinabog yung mga pinagbentahan, mga pera doon. Sabi niya, ang tahanan ng aking ama ay dapat lugar ng panalangin. Ginawa niyo itong dunggan ng mga tulisan. Isang beses lang yun, hindi rin linggo-linggo, hindi rin araw-araw. Na one time sila kay Jesus. One time. Amen? Na one time. Alam niyo, ang Diyos, glorious. Ang Diyos, pag pumunta ka sa Diyos, palasyo yan. Makintab yan, makinang yan, glorious yan. Kahit saan ka tumingin, glorious. Majestic. Amen? Pero pagpasok ni Jesus doon, sabi niya, wala namang glorious dito. Wala namang majestic dito. Glorious yan o ito'y lugar ng panalangin. Walang mga kailangan. Kaya ni George Muller, pag hihingi ng keso, isang kalis ang punong-puno ng keso, binigay, kumatok. Napilag mo yung kabayo, bigay ko na sa inyo to. Nangyari, puro ginawa lang tulisan, duga lang tulisan. Puro hayop yun nandun. Ang daming hayop nandito sa loob. Tinitinda, kalapati. Mga kalapati, binuksan yung mga kulungan. Nakawala yung mga kalapati. Hindi araw-araw ginawa ni Jesus. Binigyan ni Jesus ng one time, big time. Hindi niya na inulit. Siguro, hindi na naulit. Amen? Pag nabigay ka ng one time, big time, hindi na inuulitin. Ano? May kilala akong tao. Song leader sa church. Pinapalo sila sa gitna ng kanilang pastor. Sisinturon, umiiyak yan sa habog-luha nila. Minsan lang siya namalo ng matindi, hindi niya na inulit. At ang kanyang mga anak, tinititigan niya lang. Tumitigil lang sa kanilang mga ginagawa. Parang salita siya, parang nagalit na siya. Tititigan lang yung mga anak niya. Lahat takot na. Ang dami niya anak. Sunod. Pinakita niya sa kanyang mga anak, ganito yung one time big time na paluan. At lahat ng anak niya tititigan, tumito. Tititigan, nakita ko siya paano tumitig eh. Tititigan yung mga anak niya. Sinabi na sa akin, Marvin, tuloy, tititigan ko na mga anak ko, tumitigil na yung mga yun. Na parang nagalit na ako, parang sisigaw na ako. Na parang nag-iingay na ako dyan. Titig lang. Kasi binigyan ko sila one time, big time. Na hindi ko na talaga ulitin. Sabi nga ng biyena niya, grabe ko na mag-aral ito manugang ko. Ito pala yung one time, big time. Kaya mga kapatid si Jesus, ng beses lang sa templo, isa lang. Hindi siya nakilala magagalitin. Hindi siya nakilala magagalitin dahil sa one time, big time sa templo. Hindi niya na ulitin. Nasabi ng mga tao, huwag natin ito ulitin. Pag ganito na naman ginawa ni Jesus, masakit to, mahirap to. Ang pera natin, magtatasigan dito. Ang mga mesa natin, magtatauban. Ang mga kalapati natin, lalabas sa mga pinto ng mga kulungan, magliliparan.
Ang hirap habulin. Huwag na natin gawin. Patay kong si Jesus. Alam niyo yung ginawa ng Jesus na yun, susunod na araw ipapako na sa krus. Amen? Kaya hindi na siya nagalit eh. Yung mga ginagawa na para ipako siya sa krus. Sabi ng Diyos, anak, sa krus, babayaran mo kasalanan ng tao. Oh. Kalooban ng Diyos yung one time, big time. Amen? Hindi ko siya may kilala magagalitin. Ito, lagi siya nagtatawag ng mesa lagi. Laging gano'n. Laging sabugin yung mga pera dito. Lagi siya nangaambalos ng mga tindero dito. Hindi siya nakilalang gano'n. Dahil sa one time, big time. Ang sabi ron sa Bible, sa Gospel, sabi sa Gospel, the sin of God has consumed me. Ginawa pa nga itong kanta eh. The sin of God has consumed me. Yung kainitan sa Panginoon. Napuspos ako, kinain ako. Ngayon, Diyos na Diyos na. Pag gusto ng Diyos na itaog yung mga mesa, matataog niya. Pag gusto ng Diyos, matawag niya. Yung lubid, hinati-hati pa. Hinati-hati, hindi naman pamalo, pinanghataw doon. Na hindi na nila inuulitin. Nakita mo yung Diyos, bumaba ng hataw. Binabi yung katawan ni Jesus. The sin of God has consumed me. Paborito kong kanta po, magbilang kanta to. Bumaba ang Diyos sa lupa, itinaob yung mga mesa, ikinalat yung mga pera, pinaghahambalos yung mga nagtitinda ron. The sin of God has consumed me. It burns in my soul. Sulat yun sa Old Testament. Dinote lang. Naalala nila. Ito pala yung sin of God. Kainitan sa Panginoon. Amen? Hindi ito kainitan na tumatayo rito, nagtuturo ka, kumakanta ka, tumutugtog ka. Ito ang kainitan na pag gusto ng Diyos magalit, magagalit siya, gagamitin yung katawan mo. Tatawag yung mga mesa, kalat yung mga pera, hatawin yung mga natitinda. Na nandun sa loob ng templo. Dapat yung lugar ng panalaminan ng mga taong di na mga kailangan. Pero naging lungga ng mga tulisan. Amen? So, yun ang dahilan. At ito pa sinabi ni Jesus, sabi ng mga tao, Jesus, anong palatandaan mo? What sign? What sign you will give us? Dahil ginawa mo, at bakit mo ginawa ang bagay na to? Sabi ni Jesus, wasakin mo ang templo ito at sa 3 araw ibabaon ko ito muli. Amen? Ikaw, ang misyon mo, anak, papadala kita doon. Mabaka doon, magkakaroon. Kasi, ipabangon ka sa krus at muli kitang ibabangon. Pagkarata ng araw. Ang tandaan ni Jesus, ibabangon mo yung sarili mo 3 araw. I will raise it up. Babangon ko ulit. Sabi na, anong tandaan mo? Anong palatandaan mo? Anong sign? Bakit mo ginagawa ito? Why are you doing this? For what sign? Anong tanda? Sirahan niyo itong demo ito, yung katawan niya, patayin niyo. At sa 3 araw, ibabangon ito. Babangon niya daw. Hindi niya sabi may ibang magbabangon. Sabi niya, ako magbabangon. Ito. Itong templong ito. 3 days. Amen? Ayan. Ang tanong kasi dito, paano ba tayo magkakaroon ng resurrection power? Kailangan ng seal of God. Na, mainit ka sa Panginoon, magagalit yung nakakalaban sa'yo, magagalit sa'yo, at ang tanda, wasakin yung tempo to, at sa 3 araw, ibabangon ko ulit. Yun ang hindi ka muli mabubuhay kung hindi ka mamamatay. Kailangan ng seal of God.
At sa sobrang init mo sa Panginoon, papatayin ka ng kalaban, at dahil nasa kainitan ka ng Panginoon, namatay ka, bibigyan ka ng Diyos ng resurrection power. Magkakaroon ng resurrection. Amen? So, hindi yung basta-basta na ito, resurrection na. Nakasusunod mo sa Panginoon, meron kang resurrection. Amen? Parang si Jacob, meron siya 7 years, makukuha niya kanyang Rachel, bayad sa kanyang paglilingkod. Ngayon, unahin daw yung Leah bago yung Rachel. So, nadoble na, naging 14 years. Yung natin, parang Leah natin, yung mga responsibilidad natin, hindi natin masyadong pinapalagahan. Pero yun yung mabuhan, doon siya nagkaroon ng maraming anak. So, dito kay Leah, Rachel, at kanilang mga katulong, nagkaroon siya ng 12. Amen? So tayo, ganun tayo bilang discipler, magkakaroon tayo 12 alagad. Kapag iniintindi natin yung 12 nating, iniintindi natin mga responsibilidad, duties, obligasyon, andyan lang yung ating desire. Hindi sa ating gasolina natin gagawin natin yun. At yung 14 years na parang ilang minuto lang, ilang segundo lang, ilang oras lang. Parang hindi siya 14 years. Mga kapatid, pag hindi mo niintindi yung mga responsibilidad mo, yun ang mabunga eh. Doon ka nagkakaroon ng mga disciple, 12 yan. Ang Leah disciple mo, andin yung Benjamin, andin yung Joseph. Bandang huli na yun yung bunso. Yun ang pinakahuli. Yung disciple, Lord, ito yung disciple. Kaya ako ito gagawa kasi dahil dito, pero kailangan unahin mo yung mga responsibilidad mo. Anak, ito yung responsibilidad mo, duty mo, duties, obligation mo, mga priorities mo. Yun ang mabunga. Kay Leah, mayroon ng dalawang bunga. Hindi ganun kabunga. Yung Joseph, andyan yung paglilingkod mo, magiging andyan yung spirito ng pagkakawang prime minister, worldwide. Yung Benjamin naman, anak din ni Rachel, sinabi ng biyanan ni Jacob, huwag kang umalis dito sa akin, name your price. Pagka ikaw, naranasan mo yung kalagayan na talent fee na, hindi na siya bayad, sahod. Ang sahod kasi, ang talent fee kasi $5,000, $1,000. May tao nagsasalita sa isang nagtuturo, $1,000 ang bigay. Hindi siya sweldo. Ganun yung nangyari ko kay Benjamin. Name your price, sabi ng Vienna. Sabihin mo kung magkano, huwag ka lang umalis sa akin. Maglingkod ka pa, name your price. Talent fee, hindi siya sahod. Amen? So yan, bilang disciple tayo, ganun na mararanasan natin. Amen? Yung bunga ng ginagawa natin. Bagamat matagal, pero makukuha mo ito. Magagawa mo ito. Ang usapan dito, pakiramdam mo parang segundo lang. Parang minuto lang yung ginagawa. Pero 14 years yung lumipas. Amen? Ito yung karanasan ng mga disciple. Ako meron akong daw sinalagad. Pero 14 years yung dumaan sa'yo. Parang napakadali lang sa'yo. Hindi ka nahirapan. Amen?
So, yun. So, ating nilalagay yung ating mga handog sa Panginoon sa altar. Pag meron tayong paghandog, parang ating kamatayan. Yung resurrection power, yung nagiging resulta ng ating pagsunod sa Diyos. Ginagamit ng Diyos sa ating mga katawan para sundin. Parang bike. Iba talaga yung nagpapaandar sa atin. Yung pwersa na Espiritu Santo na. Hindi ka nagpapadyak. Pwersa ng bisikleta yung nagpapaandar sa kanya. At ikaw rin naman maandar. Kaya yung 14 years, naging madali lang sa iyo. Kasi ibang pwersa ang tumutulak sa iyo, ang bumubuhat sa iyo. Amen? Pag sarili mo ang dumadala sa 14 years ang tagal niyan. Pag ibang pwersa ang nagdadala sa iyo, ang nagdadala sa iyo yung desire mo, heart desire mo, ito gusto ko. Kaya ako sinusundan Diyos kasi mayroon siyang pangako sa akin. May pagdadalan siya sa akin, malaki. Ang binubuhat ka ng heart desire mo, ng Espiritu ng Diyos, binibigay sa'yo ng Diyos, anak, ito yan. Itong salita ko, pangako ko, Espiritu, ito bubuhat sa'yo. Yung 14 years na yan, parang ilang segundo lang, parang ilang minuto lang, parang ilang oras lang na lumilipas sa'yo. Amen? Kailangan mo ng Espiritu Santo para maging madali ang mahihirap na bagay. Para yung 14 years, segundo, minuto, oras lang, nalilipas para sa'yo. Hindi ka mapapagod. Hindi ka parang bihag na bihag ka, parang bigat na bigat ka. Hindi mangyayari yun pag may Espiritu Santo. Ang bike na ang magdadala sa'yo, hindi ka na magpapadyak. Ang padyak, una lang yan. Kumbaga sa sinisindihan mo lang. Pero siya na yung magdadala mo sa'yo. Hindi mo na dadala yung bike na magdadala sa'yo. Kapag umaandar na yan. Amen. So yun yung resurrection power. Amen. Muling pagbabalik. No? Nahirapan ka, pero nakabalik ka. Nakalakad ka ulit sa tubig. Nakalipat ka ulit. Dumating ang araw, pag malakas na yung balikat mo, bagwis mo, lumilipat ka. Agila ka na. Jesus ka na. Amen. Nakikita na namin si Jesus dito sa lupa. Wala nang pangangailangan, wala nang pagkabihag, wala nang pagdurusa. Oo, andyan, may mga kalaban, andyan. Parang tanim na tinaniman ng kalaban, may mga nagtutubo, hindi mga tinik. Pero hindi sila magwawagi. Amen? Yung plano pa rin ng Diyos na magwawagi sa ating kalagitnaan. Amen?